Sa video na 'to, pag-uusapan natin ang passive income. Pero klaruhin muna natin agad ha. Kapag sinabi nating passive income, hindi ibig sabihin wala ka ng gagawin at yayaman ka na bukas. Ang ibig sabihin nito ay gumagawa ka ng sistema ngayon para may pumapasok na pera kahit hindi ka araw-araw nagtatrabaho. Marami sa atin ang umaasa lang sa iisang income, sweldo, negosyo o sideline. Pero ang problema kapag tumigil ka sa trabaho, tumitigil din ang kita. Kaya mahalagang matutunan natin kung paano gumawa ng income na pwedeng tumakbo kahit wala ka. Sa video na to, ibabahagi ko ang 8 passive income ideas na pwede kahit kanino. Hindi mo kailangan maging mayaman, hindi mo kailangan maging expert, at lalong hindi mo kailangan mag-resign sa trabaho mo ngayon. Ang kailangan mo lang ay open mind, tamang impormasyon at konting disiplina. Pero disclaimer lang, ang video na to ay para sa educational purposes only. Hindi to financial advice. Lahat ng negosyo at investment ay may risk. Kaya mag-research at magsimula lamang sa kaya mong mawala. Number 1, Pag-ibig MP2. Ang Pag-ibig MP2 ay isa sa pinaka-safe at pinaka-underrated passive income sa Pilipinas. Ito ay isang voluntary savings program na inaalok ng gobyerno sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund. Ang kagandahan dito, tax-free ang dividends at backed by government. Kaya mababa ang risk kumpara sa ibang investment. Hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimula. Kahit 500 pesos o 1,000 pesos pwede na. Pwedeng one-time big deposit o hulugan buwan-buwan. Ikaw ang bahala. After 5 years, makukuha mo ang principal mo plus tubo. At historically, mas mataas ang dividend rate nito kumpara sa regular savings account. Ito ang klase ng passive income na bagay sa empleyado, OFW, small business owner at kahit estudyante. Hindi mo kailangan bantayan araw-araw. Ang totoong puhunan dito ay pasensya at consistency. Hindi ito pwede sa mga taong mainipin at gustong kumita kaagad. Number 2, digital banks, high interest savings. Kung ang pera mo ay nakalagay lang sa traditional bank, malaki ang chance na mababawasan ang tunay na value nito dahil sa inflation. Noong nakaraang taon sa Pilipinas, ang average inflation rate ay nasa 2%. Ibig sabihin tumataas ang presyo ng bilihin taon-taon. Kapag mas mababa ang kinikita ng pera mo kaysa sa inflation, talong-talo ka kahit may savings ka pa. Dito pumapasok ang digital banks o electronic banks na nag-aalok ng mas mataas na interest rates kumpara sa traditional banks. May mga digital banks sa Pilipinas na nagbibigay ng 4% hanggang 6% interest per year at minsan ay mas mataas pa depende sa promos. Mas maigi ito kumpara sa traditional banks na kadalasan ay wala pang 1% interest per annum. Ang konsepto ng passive income dito ay simple. Ipatulog mo ang pera mo pero gising ang interest. Walang pila, walang maraming papeles at kadalasan ay daily o monthly ang crediting ng interest. Kaya nakikita mong unti-unting lumalaki ang ipon mo. Pero mahalagang paalala, siguraduhin na ang paglalagyan mo ng pera ay rehistrado at regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Iwasan ang mga digital platforms o investment schemes na walang BSP registration. Kahit pa mataas ang pinapangakong kita, tandaan, mas mahalaga ang ligtas kaysa mabilis. Number 3, dividend stocks. Maraming Pilipino ang takot sa stocks dahil iniisip nila na pangmayaman lang o pang-expert lang. Pero ang totoo, may tinatawag na dividend stocks. Ito yung mga kumpanyang nagbibigay ng regular na kita sa mga shareholders nila. Like Metrobank na nasa 6.76% ang dividend yield, San Miguel Corp na nasa 6.57%, Globe na nasa 7.44% ang dividend yield. Ilan lang yan sa mga magagandang kumpanya na nagbibigay ng dividend sa mga stockholders nila. Hindi mo kailangan mag-trade araw-araw. Ang gagawin mo lang ay bumili ng shares ng matitibay na kumpanya, tapos hintayin ang dividends, quarterly man o yearly. Para kang may maliit na negosyo na binabayaran ka dahil may share ka sa kanila. Ang sekreto dito ay long-term mindset. Hindi ito sugal, hindi ito overnight success. Ito ay disiplina, pag-aaral at consistency. Kahit maliit lang ang simula mo, habang tumatagal at nire-reinvest mo ang dividends, lumalaki ang kita mo nang hindi mo namamalayan. Kung gusto mong yumaman hindi sa bilis, kundi sa tagal, dividend investing ang isa sa pinakamatalinong paraan. Number 4, paupahan ng motor o tricycle. Isa ito sa pinaka-practical at pang-Pinoy na passive income, lalo na kung may motor o tricycle ka na hindi mo naman nagagamit palagi. Sa halip na nakatenga lang yan sa garahe at nababawasan ng value, pwede mo itong gawing income generating asset sa pamagitan ng rental o boundary system. Ang sistema ay simple. Ipapagamit mo ang motor sa isang driver. May daily o weekly boundary at kumikita ka kahit hindi ikaw ang bumibiyahe.
For example, yung tricycle mo na may prangkisa sa isang toda at pinapagamit mo sa isang driver na kailangan kumita pero walang tricycle. Usually, dito sa amin, ₱500 ang lakaran ng boundary ng tricycle. So kung may dalawang unit ka, possible na kumita ka ng ₱1,000 sa isang araw. Hindi to 100% hands-off, pero hindi rin ito full-time job. Ang kailangan mo ay maayos na kasunduan, matinong driver at basic monitoring tulad ng maintenance at schedule ng hulog. Maraming Pilipino ang nakapagsimula ng negosyo sa ganitong paraan. Minsan, ang kinikita dito ay hindi lang pang extra. Pwede rin maging full-time income kung mapapalago mo. Ang mahalaga, natututo kang tingnan ng gamit mo hindi bilang transportation, kundi bilang asset na pwedeng kumita para sa'yo. Number 5, Piso Wi-Fi Business. Ang Piso Wi-Fi ay isang low-cost passive income setup na sobrang patok sa mga barangay, boarding house at mataong lugar. Isang makina lang, internet connection at tamang pwesto pwede ka na magsimula. Kapag nakasetup na, kahit tulog ka, may barya-baryang pumapasok. Hindi to instant yaman pero consistent. At sa negosyo, consistency ang mas mahalaga kaysa laki ng kita sa simula. Kapag nasanay na ang mga tao sa lugar mo na doon sila kumukonek sa Wi-Fi, magiging parte na ito ng araw-araw nilang gastos. Ang sekreto ng Piso Wi-Fi ay location at maintenance. Kapag maayos ang signal at hindi palaging sira ang makina, babalik at babalik ang customers mo. Ang maganda mong gawin ay makipag-tie up ka sa mga tindahan na madalas tambayan ng mga tao at doon ka maglalagay ng unit. Depende na sa usap nyo ng may-ari ng tindahan kung magkano ang hatian sa kita. Ito ang klase ng passive income na bagay sa empleyado, stay-at-home parents at kahit seniors dahil hindi kailangan ng technical skills araw-araw. Number 6, vending machine. Ang vending machine ay parang empleyadong hindi nagrereklamo at hindi napapagod. Kapag nailagay mo ito sa tamang lugar tulad ng schools, opisina, terminal o dorm, pwede itong magbenta buong araw kahit wala ka. Ang trabaho mo lang ay mag-refill ng produkto at mag-collect ng kita. Tubig, snacks, instant coffee, mga basic na produkto na araw-araw kailangan ng tao. Hindi mo kailangang magbenta, mag-encourage o makipag-usap. Ang makina na ang gumagawa ng trabaho para sa'yo. Hindi rin kailangan ng sobrang daming oras, kahit once or twice a week mo lang puntahan, okay na. Ito ang kagandahan ng vending machine, may sistema na. Ang role mo na lang ay mag-maintain. Kaya kung gusto mo ng passive income na may physical presence at predictable cash flow, magandang option ito. Number 7, digital products. Ito ang isa sa pinaka-powerful na passive income ngayon, lalo na sa digital age. Ang digital products ay mga bagay tulad ng e-books, templates, guides, worksheets o online files. Ang kagandahan nito, isang beses mo lang gagawin pero pwede mo na itong ibenta ng paulit-ulit. Walang inventory, walang delivery, walang renta. Ang puhunan mo dito ay kaalaman at oras. Kung may alam ka kahit simpleng topic lang tulad ng budgeting, fitness, negosyo o content creation, pwede mo itong gawing produkto na makakatulong sa iba. Pwede mo ito ilagay sa mga digital product selling site gaya ng Gumroad, Etsy or kung gusto mo pang Pinoy sa Rocket PH. Kapag nailagay mo ito sa tamang platform at na-promote ng maayos sa social media, pwede kang kumita kahit hindi ka palagi naka-online. Ito ang klase ng income na walang limitasyon sa oras at lugar. Kahit nasa bahay ka, nasa probinsya o nasa abroad, pwedeng tumakbo ang benta. Number 8, Bills Payment Center Vendo. Ang Bills Payment Vendo ay isang convenience-based passive income. Sa maraming lugar sa Pilipinas, hindi lahat ay may oras o access para magbayad ng bills online o pumunta sa bayad center. Kapag may vendo machine ka sa tamang lugar, ikaw ang nagiging solusyon sa problema nila. Kada transaction maliliit lang ang tubo, but ang lakas nito ay nasa volume. Kapag araw-araw may nagbabayad ng kuryente, tubig, load, e-wallet, samahan mo pa ng GCash, cash in at cash out, tuloy-tuloy ang kita. At dahil kailangan ito ng tao buwan-buwan, paulit-ulit ang customer. Kapag na-set up na ang machine at system, minimal na lang ang effort, maintenance at monitoring na lang. Ito ang magandang halimbawa ng passive income na hindi glamorous pero reliable. At minsan yan ang mas importante. Kung napansin mo, wala ni isa dito ang instant yaman na passive income ideas. Pero alam mo kung ano ang common sa lahat? Madaling simulan. Hindi ka yaman sa panonood lang, hindi ka aasenso sa plano lang. Ang totoong sikreto ng passive income ay action plus patience plus consistency. At kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, totoo, practical at pang Pinoy,
Please subscribe sa channel natin, i-like ang video at i-share mo sa kaibigan o kapamilya na gusto ring umasenso or magkaroon ng extra na pagkakakitaan. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging magaling para magsimula, pero kailangan mo magsimula para gumaling. Kita-kits sa susunod na video. Peace!